Ito ang Yamaha Aerox 155 standard version at sa video na ito pag-uusapan natin kung sulit pa rin bang bilhin ang motor na ito, lalo na usap-usapan na malapit na daw dalhin ang bagong Yamaha Aerox 155 version 3 at may mga nagsasabi na ipi-phase out na itong standard version at papalitan na lang ng ABS at ng Techmax na Aerox. Kaya naman sa video na ito pag-uusapan natin ang kanyang presyo, pag-uusapan na rin natin kung sulit pa rin bang bilhin ang motor na ito. Nung pumasok ang Yamaha Aerox 155 dito sa Pilipinas, agad itong naging usap-usapan dahil sa kakaibang forma, powerful na makina at racing-inspired na design. Sa mga unang labas pa lang nito, marami na agad ang nabighani. Pero ngayon 2025, usap-usapan na ipi-phase out na nga daw ito. Pero hindi pa yung sigurado, usap-usapan pa lang yun. Ang makina ng Yamaha Aerox 155 ay 155cc, liquid-cooled, single-cylinder at meron itong Blue Core technology at meron pang variable valve actuation o VVA. Ang Blue Core technology ng Yamaha ay layong pagsabayin ang power at fuel efficiency at isa yan sa pinagmamalaki ng Yamaha, kaya hindi lang basta malakas kundi matipid din. Samantalang ang VVA naman, ang ginagawa nito ay kapag mabagal ka, matipid ito sa gasolina, pero kapag bumuelta ka na at umarangkada, lilipat na ang timing ng valve nito para mas malakas ang hatak at may extra power pagdating sa duluhan. Ang resulta, smooth na arangkada at hindi ka mabibitin kahit pa may angkas ka o kaya naman paakyat ka sa mga matatarik na daan. Ito ay naka CVT transmission, kaya napakasimple lang gamitin, twist and go lang, wala nang cambio, walang clutch, kaya perfect sa mga baguhan o hindi sanay sa mga declutch na motor, kaya very convenient talaga. Ang top speed nito, umaabot din ng humigit kumulang 125 kph sa stock na setup. Pero syempre, depende pa rin yan sa bigat ng rider at sa kondisyon ng kalsada at kung gaano ka kadalas mag-maintenance. At pagdating sa forma nito, ito marahil ang dahilan kung bakit maraming nahuhumaling sa Aerox. Ang forma kasi nito, race-inspired, aggressive at modern. Hindi siya pangkaraniwang scooter. Para siyang big bike na ginawang compact. Ang harapan nito ay matulis, parang palaging galit, aggressive kumbaga. At LED ang headlights, meron pa itong DRL o daytime running light. Yung kanyang mga signal lights naman ay naka-bulb type at meron itong built-in hazard light. So bukod sa maliwanag ito sa gabi, maporma talaga siyang tingnan dito pa lang sa kanyang disenyo sa harapan. Sa gilid makikita natin ang sharp na edges na nagbibigay ng sporty na itsura at very sporty talaga nito, lalong-lalo kapag dito sa gilid na. Dito natin mapapansin na parang may pagka big bike yung kanyang datingan. At sa likod napaka-aggressive din ng hugis, compact lang yung design ng kanyang taillight, maliit lang pero maliwanag din dahil naka-LED. So pagdating sa forma, walang tapon sa disenyo ng Yamaha Aerox 155. Napaka-astig. Ang build ng quality, solid. Mula sa plastic hanggang pintura, pulido ang gawa ng Yamaha. Kaya kahit ikumpara mo ito sa ibang brand, sa mga parehong segment nito, ang Aerox ay may sariling premium feels talaga. Kaya isa sa dahilan kung bakit marami ang tumatangkilik sa Yamaha Aerox 155. And pagdating sa kanyang meter panel, naka-fully digital display na ito and then naka-negative display. Yun nga lang, hindi natin ma-on itong naka-display ngayon dahil wala pang baterya. Ganyan kasi ang ginagawa dito sa new Neymar, hindi nila ina-activate para daw tipid sa battery. Pero alam naman natin, familiar na tayo sa disenyo ng kanyang meter panel. At ito yung standard version, hindi ito nakakilis, and disusi lang ito. And meron naman itong built-in charging port, so pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito, at meron naman na itong bulsa dito sa harapan. Yun nga lang, medyo mababaw lang ang kanyang bulsa. At isa sa maganda dito sa motor na ito, yung kanyang comfort. Malapad ang upuan nito, kaya relax na relax ka sa mahabang biyahe. Yun nga lang, isa sa medyo mahirap lang sa motor na to, mataas ang kanyang seat height, 790mm. So para sa mga average na Pinoy na mga nasa 5'5", ang 5'5" walang problema, kayang-kaya. Pero mga nasa 5 flat, medyo mahihirapan kayo sa motor nito. Pero kung 5'5", 6 o 6-footer ka, swak na swak sa'yo ang seat height nito at magandang tingnan dahil bagay na bagay ito sa mga matatangkad. Yun nga lang, kagaya na sabi ko kanina, kung ikaw ay pitit o medyo mababa, medyo magtitiptoe ka dito. Pero kayang-kaya mo naman itong i-drive. Then maganda pa dito, naka-upright sitting position ka dito, kaya hindi ka nakayuko masyado. Relax na relax ka lang sa mahabang biyahe. Pagdating naman dito sa kanyang underseat storage, meron itong 24.5 liters na capacity. Kaya siya na rin dito ang mga full face helmet, pero depende sa size at sa laki ng mga disenyo. Meron kasi mga mahahaba ang spoiler, hindi magkakasya yun. Then kung magpapagasolina ka naman, nandito lang sa harapan ng kanyang tanke, ang kanyang fuel capacity ay 5.5 liters. At dahil ito ay matipid na rin naman sa gasolina, dahil nga ito powered by Blue Core technology at fuel injected na din, kumukonsumo na lang din ito ng 35 to 40 km per liter. Then ayan, wala itong legroom. Totoo, hindi ito katulad ng Mio Soul Eye or Click na naka-flat footboard. Sa Aerox, naka-arc ang gitna. Kaya kung trip mo maglagay ng bag sa paanan mo, hindi mo ito magagawa. Pag-usapan naman natin ang safety. Ang Yamaha Aerox standard ay may front disc brake sa harapan, sa likod naman ay naka
bram brake. Wala itong ABS o anti-lock braking system dahil nga ito ay standard version. Kaya kung sanay ka sa mga magmatulin na takbuhan, sa mga masikip na kalsada, kailangan mo ng tamang braking technique. Kung beginner ka pa lang, kailangan mong iwasang maging mabilis, lalong-lalo na kung tarantahin ka pa dahil wala nga itong ABS. Ang preno sa harap ay responsive, sa likod naman ay drum lang. Pero sapat na rin naman kung hindi ka naman lagi aggressive magmaneho. Pagdating sa handling, panalo ito. Malapad ang gulong nito. Isa din kasi ang pagiging malapad ng gulong nito sa nagbibigay ng magandang handling. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 110 by 80 by 14, sa likod ay 140 by 70 by 14. Then pareho nito naka-tubeless. Sa suspension naman ito, naka-telescopic fork sa harapan, sa likod naman ay naka-dual shock. At napaka-stable talaga ng takbo ng Yamaha Aerox 155. Kahit na mabilis ka, kahit pagdating sa mga cornering, kayang-kaya talaga at hindi siya basta-basta tinatangay ng hangin. Magaan lang din ng manabela kaya swak na swak talaga sa mga city traffic. Kung ikukumpara natin ng Aerox na ito sa NMAX, mas komportable ang NMAX sa long ride. Pero mas mahal. Ang maganda dito sa Aerox kasi pareho lang yung makina nila ng NMAX. Kaya halos magkapareho lang talaga ang feeling. Kumbaga yung lamang lang kasi ng Aerox sa NMAX, mas aggressive siyang tingnan. Wala lang talaga itong dual channel ABS. At karamihan sa mga naka-Aerox, sobrang satisfied sa performance. Yung iba nag-upgrade na lang ng preno, ng shock absorber para mas kumpleto. Pero overall, sulit talaga. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit madami talaga ang tumangkilik ng Yamaha Aerox 155 standard version. Dahil hindi ka talaga bibitinin at napaka-pogi talaga ng design. Ngayon, pagdating naman sa presyo nito, ang kanyang SRP ay 123,000 pesos. Yan, available yan dito sa New Neymar Iriga City. At para sa tanong na sulit pa rin bang bumili ng Yamaha Aerox 155 standard version ngayon 2025, sulit na sulit pa rin. Oo, ang sagot natin dyan. Kung ang hanap mo kasi ay performance, style at Yamaha reliability, eto talaga ang sagot dyan. Hindi ka mapapahiya sa Yamaha Aerox 155. Hindi man ito loaded sa high-tech features, pero kung ang gusto mo ay power at looks, eto na ang scooter para sa'yo. Kung may extra budget ka, pwede ka magdagdag ng accessories o upgrades tulad ng disc brake sa likod, mas magandang gulong o mas malambot na seat foam, depende na sa'yo yan. Pero para sa isang motor na kayang sabayan ng city traffic, long rides at forma, panalong-panalo na ang Yamaha Aerox 155 standard version. Bago tayo magtapos, tatanungin muna kita. Ikaw, naaastigan ka rin ba sa Yamaha Aerox 155 o isa ka na rin sa nagmamayari nito? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at ang iyong experience. Kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka na sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.